Ayun, so good evening guys. Ngayon po ay first day of January para sa trading natin, January 2, 2026. At maganda yung galaw sumipa yung index natin. Oh. Makita mo dito nagkaroon siya ng malakas na breakout. So nag-close tayo ng 6,135 and nag-up tayo ng 1.36%. Tapos yung inaantay natin yung January lang pala papasok to. Meron tayong 427 million na net foreign buy. Finally, di ba? So, marami sa mga stocks natin, gumalaw na. Pinitik yung mga ibang downtrend natin ng stock. So, marami tayong makikita na set up sa market natin. Pinakapanalo is mga mining stocks kasi sumipa itong si nickel at saka si FNI. So, over the holidays weekends, tumaas yung cost ng metal products which is yung silver. Ewan ko lang si gold kung bumaba si gold kasi yung ibang mining stocks may mga bumagsak eh. Pero yung majority ng OGP, di ba? Nag-breakout yung kanilang mga price action. Okay, so maraming maganda na pumitik sa stocks natin. Hopefully, yun na yung inaantay natin na reversal ng market. So may problema si di ba? To Trade Asia Prime, di ako makapasok kanina. So aralin ko pa yung kasi tinanggal na si To Trade Asia Prime. Nasa To Trade Asia Plus na tayo. So panoorin na lang natin yung binigay niyang instructions paano mag-login. O siguro pumasok doon. So hindi ko pa na-try kaya hinayaan ko na lang yung port ko for today's trading para dun sa to trade Asia. Okay. So sa global markets, maganda yung futures. Yung last na trading day nila mapula, pero ngayon para malakas yung futures. And then yung European stocks, maganda rin po yung galaw. Tapos yung ating uh, Asian stocks, medyo may konting mix pero mas marami din yung gumalaw na maganda sa kanila. Tapos sa crypto natin, ayun, bumabawi ulit. Nasa 89K ulit si Bitcoin. So yung maalaga natin sa crypto is pumipitik din. Ayan. So nagsabay-sabay na. Marami maganda. Maganda yata yung bukas ng New Year dito sa markets natin. Okay? So nauna dito sa listahan ko, although marami tayong trending stocks dito, pinili ko na lang muna yung mga malalakas para ma-inspire naman tayo sa galaw ng market. So nanguna sa listahan natin si BLL, nag-up siya o nag-up surge. 17.31%. So, di ba last week pinag-usapan natin, may mga balita about sa dividendo na parating siya. Ayun, dumating na nga siya. At malakas yung dividends niya kasi umabot siya ng 10.79%. Pero grabe yung inakyat ng price action niya. Okay, so net foreign buy 1.45 million. So umakyat din si IMI. Ito, ang taas ni IMI. Nasa 11.24%. So negative 58.82K. Net foreign sell, si nickel naman, so yun nga yung global prices ng silver is maganda po siya. So nag-up siya ng 9%. Nag-up siya meron siyang net foreign buy na 6.31 million. FNI, nag-up din ng 8.15%. And then, meron siyang 41.35K net foreign sell. Tapos si ABA, ayan, dami nagbe-breakout, di ba? Pabalik pala, nasa baba ito eh. So, pabalik 7.69%. So, finally, nag-bottom. Meron siyang 554K net foreign buy and then si ASEN, nag-up siya ng 6.99% and meron siyang 5.8 million net foreign buy. So, kalahin mo, di ba? Ito pala yung mga tutuloy na magre-reverse sa market natin. So, hopefully, sunod-sunod na yan kasi pumapasok na yung mga foreigners sa market natin. Hopefully, hindi siya bull trap. Ayan. So, disclaimer pa rin guys sa mga bago sa channel natin. As usual, yung ating review is for education purposes lamang po yan. So, wag mong gagamit ito as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. Meron po kasing risk na involved sa market. Due diligence lang po ako ng stocks yung gusto mong bilhin. No? Okay, marami tayong mabibili kasi umakyat yung ating mga stocks. And then follow mo din po ako dito sa ating Palapi Trader na YouTube channel as usual. Subscribe ka na lang para updated ka sa reviews natin. Andiyan pa rin naman yung kasama natin. Hopefully, mas maganda na yung mga trades natin ngayon. No? So, and then check mo lang po yung ating mga daily upload videos, mga sample company reviews, sample trades sa market, mga basic indicators. So, nag-aral ka ba, di ba? Ayan, belated Happy New Year pala. Tapos fundamentals, yung mga risk management, hindi ko ramdam kasi dito sa Malaysia. Wala masyadong mga putukan na nagaganap. So, PSE Stock Market Studies yung ating mga basic
learning sa market. And follow mo din po ako sa crypto, Palabi Trader Crypto to, para sa mga cryptos or play on games natin. Hopefully, maka-breakout ulit tayo ng 90K. Tapos sa social media, Facebook account na Palabi Trader, check mo lang yung mga posts natin dyan. O tsaka dito sa ating Facebook page. Buligipik yung mga articles natin sa local market. Late na naman yung upload ko. Nag-ayos ako ng may bumagsak na mga website, na-hack, ang daming hackers ng website. So, inaayos ko pa kanina. Tapos sa yung mga, ayan, tama-tama, January 2nd, 2026. Bakit 2025 sabi ko kanina? 2026. Ayan, so check na lang po yung ating Patreon channel yung gusto ng guide sa trading sa market. So, tignan natin. Wala pa yung summary ni Philippine Stock Exchange. Saglit. Silipin natin siya. Baka meron na. Para maganda. Makita yung Hindi ko makita yung kasi wala akong 2-trade siya. Tapos, hindi pa nag-update kanina si Philippine Stock Exchange. Baka meron na. So, silipin. Wala pa rin, no? Wala pa rin pinaka-summary niya. Tinatamad pa rin si Philippine Stock Exchange natin. Refresh natin para makita natin kung meron siyang update. Maganda kasi makita kong umarangkada lahat ng index. Ayan, wala pa rin yata eh. Ayan, wala pa rin. Okay, so ayaw pang maglabas ng ni Philippine Stock Exchange. So anyway, basahin ko na lang kung ano yung mga nandito. Baka meron dito si outsmarting markets natin. Saglit ha. Wala din siya, no? So yung closing lang natin kanina, oh. So medyo nasa vacation mode pa yung mga taga-post natin. Okay? So si Villar, ito yung pinaka-catalyst natin sa kanya. Yun nga, yung dividends natin sa kanya is meron siyang 10.79% na dividends. Ayan. So ito yung closing natin. Tingnan natin yung mga winners. So ACN pinakamataas, 6.99%. So another breakout candle. GGS 4.44, SCC, and pa-reverse 4.07%, San Miguel 3.41, Banco de Oro 3.27, SMPH 3.08%. Ayan, ang daming gumagalaw, hopefully. Sa next na trading natin, ganyan siya ulit. So, yan yung mga winners natin. Ang daming winners sa market natin. Noon break, okay, so malakas yung kahit first half na market, maganda rin yung galaw. GT Cap, Toyota, POS, 45% increase in ex-EV sales. Meralco to spend 8.8 billion to expand Cebu coal plant. And then si ACN subscribes to INEX preferred shares. Okay? So FGen, EDC to spend 30 billion to expand Leyte Geothermal Complex. Vistaland secures 13.6 billion 5-year corporate notes. URC, ano ba to? 9-month to, no? Up siya ng 55%. O yung 9-month niya, 5.6%. So AGI net income plus 24%. Ali flat profits, SMPH plus 10.5%. Yung kanyang first 9 months. SMPH are set to unlock major value from 284 hectare Susana Heights estate. Ayan. Ayala Corporation said it will pursue more aggressive regional partnership. Security Bank is accelerating its technology transformation. Happy New Year, ayan, belated. FLI focuses on bigger Laguna projects after exit from CCPC. Stock and bonds fell alongside gold and silver on Wednesday. Pero January 1st siya. Okay? So tignan silipin natin mamaya yung gold prices natin. Mabilis na lang yung review ko kasi late ulit yung upload natin. Okay. So based dito sa galaw, breakout yung index. Ayan. So ito na yata inaantay natin. Ayan. So nauna yung index action bago yung pasok ng foreigners kasi meron 427.27 million. So breakout ba? Mukhang maganda yung start of the year natin. Ayun, breakout siya. So, ang next na resistance natin, nandito na sa 6,200 o 63, no? 6,200, ayan. So, bumabalik yung index. Magandang galaw niya. Ayan, no? Okay, maraming nagre-reverse pag ganyan na dire-diretso yung galaw na index natin. Okay, so nag-bullish na. So, meron tayong New Year rally siguro dito sa market. Okay yung RSI and bullish na rin yung itsura ng MACD formation. So, nag-close tayo 6,135
And then nag-up siya ng 1.36%. So, yun. So, yun yung mga pumitik na index natin kanina. Yan, sina nickel. Okay. So, tingnan natin yung mga winners. BLL yun na muna. Laki ng kandila. So, alam mo na yung catalyst, nag-up siya na meron siyang dividends na 10.79%. Hopefully, hindi siya magaya. Kasi yung ano, stock natin na ano, pumitik tapos bigla nag-drop nung ano, ex-date. Ayan. So, bantayin natin yan. Tapos si IMI, 11.24. So, another breakout candle. Nickel, 9%. Ganda ng ano, balik ni nickel. Breakout FNI, mukhang pabalik na rin. Itong malakas yung ano, galaw. 8.15%. ABA, nag-bounce 7.69 sa 80. Malakas din, no? So, lakas na mining stocks natin, no? Breakout. 7.79%. Tapos ang dami ngayon, ASEN, ayan. 6.99% si OGP, breakout din. Daming breakout pala. So, 6.21%. BSC, may na yung volume pero bumabalik din. GGS, hindi pa naka-breakout pero pa-breakout din dito. Ayan, nabuhay din si dito. Nag-stay na siya ng ano, MA20, no? So 4.41%, tapos si SCC 4.07, DNL 3.9 pa-reverse na rin. O, ang dami na. Ang dami na nagre-reverse na. BDO 3.27, breakout, SMPH 3.08, tapos si JT Cap 2.86, ang ganda rin ng galaw ni ano. JT Cap, tapos si Macro Asia 2.3%. Security Bank 2.06. Okay, so ang daming gumalaw sa losers, sino mga tinamaan. Shell PH 5.34%, tapos si walang volume, no? Preferred shares yan, yung may volume na lang. ICT minus 2.03%. Tapos si Lipanto, ito naiwan. Negative 1.62. Tapos si Megawide, negative 1.34%. Okay? So yun po yung mga movers ng market. Silip tayo dito sa global. Okay, so based dito sa galaw natin, mga maganda mamaya yung futures. S&P futures plus 0.66, Dow futures plus 0.39, and then si Nasdaq is plus 1.09%. So maganda mamaya yung galawan ng US, European stocks ay ang berde, and majority ng Asian stocks natin is maganda rin. May mga red pero mas marami yung malakas yung galawan dito sa Asia market. So, di ba? Lahat nagsabay-sabay. So, pati crypto. Ayan, yung alaga natin na buhay. So, si Bitcoin, 89.6K, biglang nag-up. Ethereum, 3.5K, 2%. Tapos si BNB, 869. Ipit pa rin yung alaga ko dito kay, dito kay Sol. 127 lang siya. Tapos si XRP, yung average ko is 136. XRP, 1.89. Tapos si Dodge, malapit na ulit sa 0.13. Ayun, nag-up siya ng 7%. Ayan. Ang daming gumalaw. Okay. So maganda yung weekends natin. Okay. So hopefully tuloy-tuloy na yung recovery ng index natin. Okay. So diretso tayo dito sa ating mga trend stocks. Okay. So unahin natin yung pinaka-winner natin for today. Si BLL. Lakas ng sipa ni BLL. So ito yung pinaka-catalyst nga po natin. Meron siyang cash dividend na 10.79%. So common shares to. So kailan na ex-date? January 15. So matagal pa naman. So baka pwede pa umarangkada yung price action natin. Pero sobrang lakas, no? So papunta siya dito sa previous, pwede natin temporary support siguro yan na resistance natin. So 1.31, ayan, tignan natin. So ang bilis ng galaw na ito. So hanap na tayo kasi marami yung nagre-reverse ayun, 40% kaagad, panalo si BLL natin. Okay, so watch out na lang pagdating ng January 15. So overbought na yung RSI level natin, nag-spike. Nasa RSI 75 po siya, and then nagparabolic din yung itsura ng MACD formation natin. So kung meron bang mga hiccups to, so ito yung pinaka-support natin nasa 1.12. Pero parang gusto pa niyang mag-retest dito eh. So meron tayong konting
support dito last time sa 1.36. So nag-close po siya 1.22, up siya ng 17.31% and 1.45 million net foreign buy. So panalo ngayon yung mga magbibigay ng mga dividendo. Kasi yung mga may positive na catalyst sa market kasi pabalik yung itsura ng ating index. Okay, so next si IMI. So nag-close siya 3.86 up ng 11.24% and meron siyang 58K net foreign sell. So nag-breakout din yung candle natin. So on the way na siya papunta. Mataas yung pinaka next na resistance area natin. So nandito sa around 4.5. Pero lagyan ko muna dito sa 4.16. Tingnan natin kung kasi mahina pa yung volume niya. Nasa 4 million lang siya. So tapos ito yung pinaka-trend natin. So parang sinasagad niya yung pinaka-price action ng trend chart natin. Laki ng niya, ng trading range ni IMI natin. So 4.16 muna, pero kung magandang bigwas natin, nandito sa 4.7 talaga yung mas malakas na resistance area natin. Okay? So maganda yung galaw, nag-overbought ka agad din. So balik siya Balik siya ulit dito sa RSI 70. Maganda yung yung pasok for the year nitong si IMI din natin pares na pares kay dito kay BLL natin. Ayan. So maganda yung galaw niya. So yung mga indicators niya nabuhay ulit. At buti nag-steady lang siya dito, no? Nag-shake out siya kanina, dito sa 3.28. Okay, so catalyst-wise, wala. AI yung mga nakikita ko na pinupost sa kanya. Then next, si nickel. So, tingnan muna natin yung gold prices natin kung umakyat ba siya o okay, nag-pullback tayo nung December 30. Lakas yung pullback niya pero pabalik. Pero silver yung sinasabi nila na malakas. Mas mataas pa pala si silver. Pabalik na rin siya. Nag-pullback din pala si silver na rin. So anyway, mataas pa rin yung price ng metal products natin. So natuloy na yung kanyang breakout. Ano ba earnings nito? Maganda rin kasi yung earnings eh. So 4.054 pesos yung pinaka-support and then gusto niya mag-retest dito sa 4.6 which is kasi maganda yung market natin, potential na pwede rin naman, no? Ayan, no? So, ganda ng trend ni nickel. Nag-overbought na rin siya ng konti. Nasa RSI 71, pero alam mo na, kakaarangkada pala ng mga to. So, tignan natin ulit by next week. Kung next week na ulit yung trading, no? Bago ako daming holidays. Ayan. Maganda rin yung volume niya. Lakas ng volume niya, no? Nickel. So, nag-close siya 4.24. Up siya ng 9% and meron siyang 6.31 million net foreign buy. So, buhay si nickel. Next, FNI. Dire-diretso din to. So, gusto nang pumunta dun sa previous na resistance kasi parang i-break natin next week yung 1.46 and gusto nang bumalik dito sa 1.67. So, maganda rin kasi yung earnings na ito. Nasa 200%. Talaga na lang siya ng negative sentiment doon sa citizenship ni ex-chairman natin. Ayan. So, anyway, tignan natin. Ayan. So, bumalik na siya dito sa trading range and mas malaki pa yung potential na umabot ulit dito sa 1.67. So, wala pa naman sa overbought pero halos nandun na. So, lakas na yung sipa na ito. From the past 3 days na trading, halos 30% na rin yung binalik ni FNI. So, nag-close siya 1.46, 8.15%, and 41.35K net foreign sell. Okay? Next, ABA. So, hindi natin alam bakit bumagsak to. Pero kahit pa paano, ayan, nagre-recover na siya. So, nagkaroon na siya ng temporary bottom dito sa 0.26, no? 0.2589. Ayan. So, hopefully, yung bottom din niya. Kasi bumabalik na yung mga mining stocks natin. Pero kung titignan mo nga yung trend niya, no? Parang pinersa niya dito sa bandang ilalim. Ayan. So, downtrend pa rin naman. Pero at least, meron na siyang sign ng lumalaban ng konti. So, nag-close siya 0.28. So, medyo bearish pa yung pala niya. Yung RSI level niya dito sa bandang baba. So, pababa din yung itsura ng MACD. Pero maganda na yung price action. Lumalaban 0.28 up ng
7.69% and 534K net foreign buy. And then lastly, yung iba nag-breakout, 'di ba? Nakita natin kanina sina OGP, si Apex ba umakyat din. Okay, umakyat din. Marami din sa mga nag-reverse din ng direction kasi yung pullback sila ng huling trading day natin. And then lastly, si ASEAN natin, maganda rin yung price action, pa-recover. So on the way siya para sa breakout. So kung matuloy-tuloy tayo, ito, pwede niyang habulin ulit dito sa bandang 3.4. O ito muna. Okay, so ito yung pinakamalapit na resistance, 3.2. Ayan, tama-tama. So kung gano'n yung galaw niya ng ilang araw, so possible na yan yung pupuntahan natin by next week. Maganda na ba yung earnings? Hindi pa, no? So hindi pa, lugi. Lugi pa rin siya, no? Negative 40. 1 billion. Kumita naman siya, 1 billion. Pero drop siya ng 41.5%. Anyway, nag-steady naman siya sa above na MA 100. So reversal na si ASEAN natin. Okay, ang daming gumaganda yung yung mga price action ng mga stocks natin. So nag-close siya 2.91 pa-breakout, 6.99% and 5.8 million net foreign buy. Okay, so yun na lang muna. At least good vibes yung first day of trading natin for the year. So mas maganda na sa 2026. Ang pinakamaganda mangyari sa atin nito for the first 3 months. Balik tayo dito sa 6,500 ng index natin. Okay, hopefully mas maganda na yung galaw natin for the coming few days. Okay, so dahil dyan, good vibes tayo para sa weekends and hopefully mas maganda na yung galaw natin by next week na. Okay po, so yun lang muna bago tayo close. Please don't forget to subscribe dito sa ating Palaboy Trader na YouTube channel. Join ka sa group, guys. Kung gusto mo ng guide, crypto ko to, follow mo din. Facebook account, Facebook page, Bodega Peak. Ayan yung website natin. So, ang daming kong website na na-hack kanina. So, inayos ko kaya medyo late yung upload natin. Tapos sa Patreon, yung mga gusto ng guide, sali lang kayo sa group. And yun nga, yung ating Twitter pala, follow mo din. So, yun lang. Maraming salamat. Happy weekends po.